Gagawa tayo ng uling gamit ang karton na tira-tira nga dito sa atin. Bigla nga ako nag-crave nga mga mare sa pansit kaya kahit gabi ayan nagluto nga ako dito. Dahil hindi nga natuloy ang pagtutuli nga kay Ran ay hindi pala kay Sian mga mare kaya eto't bumalik nga sila kinaumagahan. Siguro nga ay kabado benta itong bata na to pero tingnan nyo naman naka-shades pa nga. Mag-aalas 8 pa nga lang nang umalis nga sila kasi nung nakaraan diba cut off nga kaya inagahan naman nga nila ngayong araw. Syempre kapag ganito ay kailangan todo support nga mga mare dahil nakakakaba nga rin yun. At eto't pagdating nga nila nagantay nga lang din sila dito mga mare saglit pero ayun hindi rin naman nga ulit natuli. Na para bang umaayon nga ang sitwasyon nga dito kay Sian siguro ay talaga namang sobrang pinapanalangin ngayon. Bale ngayon naman nga kaya hindi natuli dahil ayaw na nga mag-isa sa loob. Kaya maghanap na nga lang sila ulit sa mga pwedeng nga kasama sa loob mga mare dahil kinakabahan din talaga. At eto nga pagdating ko nga galing sa eskwelahan etong si Gail abay ngumunguso dito dahil tinatawag nga si Chuchu at hindi naman nga si Chuchu yun. Pagpunta ko kasi dito si tatay ay sinasabi niya nga napakarami nga daw ditong kabyos. Sa lugar nyo ba mga mare, kabyos ang tawag dito? Tapos tuwang-tuwa nga ako kasi nga etong tanim nga nila ditong kamoting kahoy ay malapit na nga maabot etong bubong nga natin dahil napakataas. Bukod pala doon mga mare, kaya marami tayong kaganapan ngayon. Marami nga tayo dito mga mare, mga retaso nga na karton na ginagamit nga natin sa Mare Glow. Matagal ko na nga napanood mga mare na pwede nga gawin tong uling. Kaya sabi ko kay Ran kaysa itapon namin, tiyagain nga namin gawing uling mga mare dahil sayang din naman nga to. Total ay napakainit ng panahon ngayon. Para kahit papaano ay makatipid tayo kapag mag-iihaw nga tayo mga mare. Ang kailangan mo lang din talaga dito gawin ay pilas-pilasin nga siya ng maliliit. At syempre tiyagaan lang din talaga. Kaya ayan pinagtulungan na nga namin ni Ran dito para nga makagawa tayo ng uling. Pagkatapos nun lalagyan nyo rin pala mga mare ng tubig. Ibababad nyo nga lang ito at pipilas-pilasin pa ng mas maliliit. Isa nilalagyan ng mainit para nga mga mare mas mabilis nga itong matunaw or lumit ng ganito. Pero kasi kami ang ginawa namin binabad natin siya mga mare maghapon. Tapos kinabukasan na nga lang natin ulit yung gagawin. Tapos pagkatapos nun ipipigain natin yan at gagawin nga natin bilog-bilog. Dahil tapos na nga kami kaya naman nga etong si Ran maghihilamos na nga lang din daw. Maganda kasi sa sabon natin mga mare meron siyang niacinamide at para saan nga ba ito? Nakakatulong nga itong makapagpaputi, makapagpawala ng pimples at oily skin. Meron din nga itong glutathione para naman nga sa brightening, anti-aging, kojic acid, pampawala ng dark spot, pecas, acne marks. At syempre mga mare, meron din itong moisturizer na nagpapalakas ng ating skin barrier at nagpapaiwas sa dry and sensitive skin. Nilagyan nga rin natin to mga mare ng aloe vera para pampakalma, moisturizing, nakakatulong din sa acne. Yun talaga mga mare ang kagandahan nga sa ating sabon. Ito nga mga mareng si Ran, akalain mo talaga nasa 20 pa lang pero 31 na nga ito. At ako rin naghilamos na rin mga mare kasi magluluto nga ako mamaya. Hindi na nga rin ako nagbabasa ng mukha ko tulad ng dati kasi kahit naman nga hindi basa ang mukha ko basta nag-apply ako mga mare ng sabon natin ay mabula naman. Sabi ko nga hindi talaga pwede mawala ito mga mare dahil nga baka bumalik yung pagiging oily face ko. Namiss ko na rin pala mga mare etong kubo nga natin kasi hindi na rin ako minsan nakakakit nga dito at eto pa nga itsura niya. Baka makalipat kami dito siguro kapag nga may tubig na rin at hindi na nga rin ako mahihirapan pababa-baba. At eto't mag-edit pa nga daw etong si Ran kaya naman nga ganda-gandahan nga kami ditong dalawa. Ewan ko ba dito kay Ran nakakita nga ng pansit bigla naman nga akong nag-crave. Kahit gabi na nga mga mare ay napaluto nga ako at salamat nga dito kila Ate Jen at kay Kuya Mark ay talagang tinulungan nga ako dito. Sila nga ang naghiwa dito mga mare ng mga gulay. Ewan ko ba napapansin ko palagi ako nag-crave ng kung ano-ano at kahit gabi gustong gusto ko yung kinakain. Bukod pala doon meron pala ako nabiling ihawan napaka-cute lang nito at talagang napakaganda nga niya mga mare kaya sinubukan ko rin. Dahil sikulot din naman nga mga mare ay gusto nga mag-barbecue kaya naman ayan pinagbigyan ko na rin at ako na ang naghihaw siya na nga lang dyan ang tagapaypay. Sabi ko nga nung nakaraan kay Ran napakaswerte namin dahil hindi na namin kailangan pumunta sa isang lugar para mag-ihaw-ihaw, gumastos, magbiyahe para lang mga mare maranasan yung parang camping. Dahil meron tayong munting lupa na talaga naman nga mga mare punong-puno na ng mga alaala na magkakasama ang buong pamilya. Samahan mo pa nga na may malit kang chikiting na nandito kung ano-ano ang ginagawa. Gusto yata mga mare maging engineer. Pero sa totoo lang mga mare, kahit ano ay susuportahan nga natin basta anak natin at kung saan nga siya masaya. Minsan nag-uusap nga kami ni Ran kung anong gusto namin mga maring susunod na anak. Una naisip namin dapat babae para syempre kota na ganyan. Ngayon naman mga mare naisip namin okay lang na lalaki. Dahil kapag lalaki ay hindi nga mga mare umaalis dahil nga syempre mag-aasawa sila na sa amin pa rin. Hindi naman yung literal mga mare sa amin nakaasa. Syempre kailangan niyang tumayo sa sarili niyang paa
para matuto siya sa buhay. Hindi kasi tulad ng babae, kukunin ng asawa yan, titira sa kung saan. Kapag lalaki, matik yan mga mare, sa mga magulang talaga. Pero sabi nga namin, syempre kapag nadagdagan nga si Gael, kailangan nga namin talagang mag-ipon para kapag medyo matanda na nga kami, o bago nga kami tumanda, or may kinikita pa kami mga mare, ipagtatayuan nga namin sila ng bahay para hindi sila mag-aaway. Basta ganito palang edad namin, malayo na mga mare yung mga pinag-iisip nga namin. At ayan na nga mga mare, nag-crave na nga at eto't pinahalo ko na nga kiran para manuot nga yung lasa. Ito na rin pala ang magiging ulam nga namin ngayong hapunan. Wala na rin namang nailutong ulam mga mare kasi ito na yung napagdesisyon ng magiging ulam nga natin. Sanay naman kaming maging ulam nga to at napakasarap nga nito kaysa nga dati toyo nga lang ang sahog. Sahog tuloy, toyo nga lang mga mare at sardinas. Pero ngayon, mas marami na ang sahog kaysa nga pansit. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun bukas na lang uli?